which is not able not to sin o hindi kayang hindi magkasala. So sa dalawang state, una yung nasa creation before the fall, and yung sumunod na state na pinaliwanag dun sa paragraph 3 is yung after the fall. Ngayon naman, yung tatalakayin natin yung paragraph 4 and 5, ito naman yung after the fall, yung grace ng Lord sa mga hinirang o sa mga saints o yung mga elect kung tawagin sa scripture. At gayon din, dun sa paragraph 5, pinapakita dito yung perfect will o yung not able to sin na state ng tao or state ng mga pinili ng Diyos o ng mga binigyan ng biyaya ng Diyos. So sa ating pasimula, sabi ni James Renihan, the description of humanity's captivity to sin is followed by an explanation of man in state of grace, a new freedom from bondage. At this point, the confession turns from sinners in general to the consideration of true believers. Conversion changes the status of man. So, sinasabi ni James Renihan na yung paragraph 4 and 5 ay nakatuon na doon sa mga true believers o doon sa biniyayaan ng grasya ng ating Panginoon. Makikita natin dyan sa ating pag-aaral mula doon sa paragraph 1 hanggang paragraph 3, makikita natin na generally, every man is free to choose and free to act. So may free will ang tao. Meron siyang kakayahang mamili. Ang problema, but he will always choose according to his strongest inclination. Kung ano yung pinaka-strongest na kanyang pinapatunguhan. At dahil doon, sinabi doon sa paragraph 3 natin, na yung tao ay marred ng sin, at gayon din, corrupted siya ng sin, ang lahat ng kanya, yung faculty ng kanyang katauhan ay inclined dun sa sin. So, ang strongest inclination natin talaga, basically, after the fall, ay sa sin. So, wala tayong kakayanan na makita ang Diyos o piliin ang Diyos. Ang lagi nating pinipili ay yung strongest inclination natin, which is yung sin. Man's moral ability is corrupted by sin and his natural ability. Yung natural ability speaks about ability to think. Hindi nawala yon pagtas ng fall. Ang nawala yung moral ability natin and spiritual ability. Kabilang yan sa moral ability. And ability to act. May kakayanan pa rin kumilos ang tao ayon sa naiisip niyang tama. Naiisip niyang tama, hindi natin sinasabing yung tama. Katulad nung sa una natin na strongest inclination natin, tingin natin tama to, but it is sinful sa mata ng Diyos, doon tayo lagi nag-act. It is not enough, yung natural ability natin is not enough to return to God and to do what is pleasing to God. Yung ating natural ability ay hindi sapat yung mga gawa natin at yung kakayanan ng ating kaisipan para bumalik tayo sa Diyos or baguhin yung ating sarili at gumawa ng mga pleasing para sa Diyos. So, malinaw niyan na kung wala tayong kakayanan, paano tayo masisave? Ang sinasabi niyan o sinasuggest ng Scripture ni Christ, ng mga prophets, ng kautusan ng Panginoon, man needs the grace of God to save him and to enable him to be obedient. Kinakailangan natin yung pagkilos ng Diyos, yung pag-akto ng Diyos sa atin upang tayo ay magkaroon ng pagkaunawa sa Diyos, magkaroon tayo ng will o magkaroon tayo ng pagkaunawa sa katotohanan ng Diyos para tayo ay magkaroon ng pusong mapagkumbaba upang sumunod sa kanyang katotohanan. Yung pinopoint ng paragraph 4 and 5 speaks about the grace of God to sinners. The word indicates exclusivity. So, ibig sabihin, exclusive lang ito. Hindi to for all. Katulad nung sinasabi ni Pastor kanina, yung
preaching of the gospel ay para sa buong mundo. Pero yung mga maniniwala doon ay may exclusive rights doon sa faith and repentance. So, tignan natin yung paragraph 1. Yung paragraph 4, sorry. Number 1, after natin ng not able not to sin, makikita natin yung sumunod na state ng tao. Yung pangatlo na state ng tao ay man in grace, able not to sin. O sabi nga ni Pastor last week, posse non pecare. Nakakatalino na naman yung yung terminologies na tinuro ni Pastor. So, not able not to sin. May kakayanan ng hindi magkasala o hindi piliin ang kasalanan ng tao sa state na ito. At ito ay sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos. Sabi sa paragraph 4, when God converts a sinner and translate him into the state of grace, He frees him from his natural bondage under sin, and by His grace alone enables him freely to will and to do that which is spiritually good. Yet so that by reason of his remaining corruption, he does not perfectly nor only will that which is good, but does also will that which is evil. So, sinasabi ng ating paragraph na yung pagkaka-convert sa atin sa pangatlong state ng tao, yung able not to sin, again, yung pangatlong state ay hindi para sa lahat. Ito ay para lamang sa mga biniyayaan ng grasya ng Panginoon. Ito ay exclusive sa mga hinirang ng Panginoon. So, sinasabi ng ating paragraph, yung dahilan kaya nagkaroon tayo ng new state o yung third state ng tao ay dahil sa gawa ng Diyos. Sinasuggest or sinasabi at pinaninindigan ng ating confession na yung pagkaka-convert sa atin from sinner to a believer ay gawa ng Diyos. Hindi ito gawa ng ating mabuting gawa, hindi ito gawa ng sarili nating kaisipan, at sinasuggest din at sinasabi na mariin ng ating confession na meron namang good works yung tao. Pero yung good works na yun ay hindi basihan para tayo ay makabalik doon sa presensya ng Diyos. Ito ay resulta ng gawa ng Diyos nung tayo ay ibinalik niya sa estado ng communion sa Kanya. So, makikita natin, inopen nung paragraph 4, yung word na when God converts. So, binibigyan din dito ng ating confession na dahil sa Diyos, kaya may mga sumunod na mga nangyari sa atin. Nagkaroon tayo ng kalayaan sa bondage under ng sin. Nagkaroon tayo ng pagpili doon sa maganda at pleasing sa Panginoon. Yung mga spiritual good ay alam na natin at kaya na nating umakto sa mga bagay na yun. Dahil yun sa Diyos. Kaya naman yung ating Diyos, makikita natin, siya yung nag-convert sa atin, hindi yung ating mga sarili. Yung ating pwedeng makita dyan, man is unable to convert himself or prepare himself for conversion. Dahil nga tayo ay sinful at patuloy na makasalanan at patuloy nating pipiliin yung kasalanan dahil dun sa ating second state na not able to sin and not able not to sin dahil dun sa not able not to sin na state na yon, hindi natin kayang hindi gumawa ng kasalanan at hindi natin kayang piliin kung ano yung mabuti sa Panginoon. Hindi natin kayang bumalik doon sa presensya ng Diyos. It takes God to move para lang tayo ma-convert. Kaya naman, pwede nating maging punto dyan, God enables man or transfer sinner to a new disposition. So, pwede nating maalala dito yung 2 Corinthians
5:17. If he's kung ang isang believer ay kinilos ng Diyos, siya ay nasa bago ng disposition. Hindi siya parang inililipat paunti-unti. At automatic, nung ginawa ng Lord na baguhin siya, nasa bago kagad siyang disposition. So ito yung ating pag-aaralan. Yung trabaho ng Diyos sa pag-convert doon sa tao. Tayo ay tinransfer niya from the state of not able not to sin to able not to sin. May kakayahang hindi magkasala. At yung binigay na passage dyan, nung ating confession, yung Colossians chapter 1, verse 13. Sabi dyan, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. So makikita natin dyan, yung word na He ay nag-speak about God. Sinasabi na yung Diyos ang nag-deliver sa inyo. Meaning, God is the one who the one who delivered His people. Yung elect or yung saints kung tawagin sa Scripture. I believe naman, lahat nandito kanina na yung saints ay nag-speak doon sa mga biniyayaan ng grasya ng Panginoon, yung binago ng Panginoon, yung pinakabanal ng Panginoon, o inaring ganap ng Panginoon. At makikita natin dyan, yung act ay pag-transfer sa sinner mula doon sa state ng being sinner, papunta doon sa kingdom ng Lord, which is light. From being dead in sin, inilagay siya doon sa state ng may buhay. From the domain of darkness, and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Sabi ni Christ, He is the way, the truth, and the life. That's why kung isa-sum up natin yung mga verse na yan, makikita natin na from being dead in sin, bilang hindi nakakakita doon sa kaliwanagan ng Diyos at katotohanan ng Diyos, tinransfer na tayo into life na nakakaunawa doon sa kabutihan at doon sa grasya at sa gawa ng Diyos. Makikita natin na yung inability ng tao to convert by his own. Kaya naman ginawa ng Diyos na siya yung umakto dahil wala nga tayong kakayanan na i-convert yung ating sarili. At kailangan nating patunayan yan. Hindi lang natin pwedeng sabihin na alam ko na total depraved ang tao. Alam ko ang tao ay total unable to return to God. Kailangan natin makita doon sa salita mismo ng ating Panginoon at gayon din sa salita ng buong Scripture. Makikita natin sa John chapter 6 verse 44a, kung naalala nyo yung preaching natin dyan at refresh natin ngayon, sabi ni Christ dyan, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." Sinasabi ni Christ na walang makakalapit sa Kanya, kung hindi ilalapit ng Ama sa Kanya yung pinili niyang ilapit sa Kanya. Makikita natin yung unang words na sinabi ng Lord sa verse 44 ng chapter 6, "No one can." Ito ay nagpapahayag ng walang kapasidad o walang kakayanan na umakto o gumawa yung tao patungkol sa paglapit sa Diyos. Ito ay nag-e-echoes o nagpapaalala nung sinabi ni Paul doon sa Romans chapter 3 verse 11 to 12. Sabi niya diyan, walang mabuti, walang gumawa ng righteousness, walang naghanap sa Diyos. Kaya naman, imposibleng hanapin natin yung Diyos, which is si Christ. Imposible na lumapit tayo kay Christ sa faith kung hindi ito gagawin o kikilusin ng Diyos. At hindi lamang si Paul at si Christ ang nagsabi nito, maging si David doon sa Psalms chapter 14 at doon sa Psalms chapter 53. Yung sinasabi ng no one, it is a general. Nasa general sense siya. Ibig sabihin, no one, lahat. Wala ni isa sa atin, including
Si Apostle John na nagsulat nito, including si Paul na nagsulat ng Romans chapter 3. Sila ay walang kakayanan na hanapin ng Diyos. Wala silang kakayanan na maging tama. Wala silang kakayanan gumawa ng tama para ma-please nila ang Lord at patawarin sila ng Diyos. At sinasabi din, sumunod dyan, can come to me. Lumapit sa Diyos means seek the will of God or come to salvation. Wala tayong kakayanang pumunta dun sa salvation. Wala tayong kakayanang hanapin yung kaligtasan. Wala tayong kakayanan na iligtas yung ating sarili. At dahil alam natin na si Christ lamang yung nag-iisang daan, which is, He is the door, tinalakay natin last Sunday, hindi natin kayang pumunta doon unless na ang Diyos o yung Father God ay ilapit tayo at Kanyang i-will na ikaw ay ma-regenerate at makita mo yung gawa ng Diyos at maunawaan mo yung tunay mong pangangailangan sa kaligtasan. At yung sumunod na word na unless, ito ay nagpo-point dun sa necessary condition. Yung necessary condition is the Father who sent me draws him. Yung unless, nagsasuggest siya na merong necessary condition para maligtas, para makalapit kay Christ. At yung necessary condition ay alam nating ine-equate, sabi nga ni R.C. Sproul, by the way, yung section na to ay galing kay Dr. R.C. Sproul, yung necessary condition ay ine-equate as prerequisite. Siguro naman lahat tayo ay nag-aral. Alam natin yung prerequisite. Yung prerequisite ay necessary condition na dapat na mangyari bago mangyari yung susunod na mangyayari. Or sa subject, kapag may subject tayo, halimbawa, English 101, hindi ka makakapag-English kung walang, yun yung prerequisite. So sinasuggest ni Christ na walang makakalapit sa akin hanggat hindi nangyayari na ilapit siya ng Ama sa akin. Or walang maliligtas, walang makakatagpo ng kaligtasan kung hindi siya dadalhin ng Diyos patungo sa kaligtasan, which is si Christ. Ang sinasuggest ng Lord dito, that the Father must first draw man to Him before man can know Him and act in faith. Bago tayo nag-act sa faith, ay kailangan muna kumilos ng Diyos para maunawaan natin ang Diyos, maunawaan natin yung pangangailangan natin sa Kanya, maunawaan natin kung ano yung righteous, ano yung pleasing sa Kanya, ano, gaano kabigat o gaano kabanal yung Kanyang salita at gaano kabanal yung Kanyang mga kautusan. Yung pinopoint natin dito, there is no one able to come to God unless God grants or gifted it to Him. So, walang makakapalapit sa Panginoon. Walang makakapunta sa salvation kay Christ kung hindi ito ibinigay sa Kanya freely ng Diyos. Kung hindi ito ibinigay mula sa grasya ng ating Panginoon. At pwede nating pag-aralan at pwede nating bigyan ng distinction yung ating sarili mula sa iba na nagtuturo ng mali patungkol dito sa kapangyarihan ng Diyos na baguhin o ibigay yung kaligtasan ng Diyos na nagmumula kay Kristo. Yung word na draw ay very critical dito sa verse na ito. At makikita natin dyan, compel, not entice. Dahil both Reformed and Arminians ay nag-a-agree sa katotohanan na ang Diyos ay kailangan muna silang i-draw kay Christ bago nila makilala si Kristo, bago nila maunawaan ng Diyos, o bago sila dumating sa faith kay Kristo. Pero meron silang magkaibang paggamit at magkaibang meaning dito sa word na draw. Yung mga Arminian ay naniniwala na yung word na draw dito sa 644
ay nagsasabi na attract and entice. Sinasabi nila na binigyan ng Diyos ng kaisipan para ma-attract o in-attract ng Diyos yung tao para lumapit kay Kristo. Kumbaga, sa cake, dinesignan niya ng maganda yung cake na ipine-present niya doon sa mga elect o sa mga believers, sa mga maniniwala. At makikita natin dyan na iyan ay prevenient grace pa rin. Dahil may cooperation ng tao. Ngunit doon sa Reformed position at doon sa kay Augustine, yung position ni Augustine, yung words dyan, yung word na draws or draw dyan, ay ibig sabihin to compel, to drag. At sabi ni Kittel sa Theological Dictionary of the New Testament, yung ginamit na word na elko or helko, silent H nga lang yan, kaya nahirapan akong hanapin kagabi. Elko, yung elko na yan, ang meaning is to draw or to compel. Ito yung same na words na ginamit doon sa Acts chapter 16, verse 19. Tignan natin yung verse na yan. Sabi sa chapter 16, verse 19, paabot nga ako ng Bible ko para hindi na ako mag-open dito. Sabi sa chapter 16, verse 19 ng Acts, "But when her owners saw that their hope is gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers." Tignan din natin sa verse 21, kung mahuhuli nyo kung ano yung word na ginamit, same, nung equivalent nung Greek word ng draw dyan. Sa 21 verse 20 ng Acts. Sabi doon sa Acts 20 verse 21, testifying both to Jews. 21:20, sorry. 21:20, sabi diyan, "And they knew and when they heard it, they glorified God, and they said to him, 'You see, brothers, how many thousands there are among the Jews of those who believe they are zealous of the law.'" Parang mali ako ng quote dyan. At gayon din sa James chapter 2. James chapter 2 verse 6. Yung 16 na lang yung ano natin, tignan natin, 16:19. Sabi ni James, verse 6, sabi ni James, "But you have dishonored the poor. Are not the rich the ones who oppress you, the ones who drag you into the court?" So yung word, may nakakuha ba kung anong word? Ano yung word na drag? Yung word na drag, dyan, yun yung equivalent niya sa Greek word. Pag nakita nyo sa Greek or sa Bible, yung word na drag, it means elko. At doon sa John chapter 6 verse 44, doon lang siya nag-iba ng use o pagkakatranslate sa English. Siguro dahil hindi siya enticing pakinggan or medyo offending siya sa unbeliever na dinrag. Pero yung sense dito ng drag or to compel, paglilipat, ginamitan ng puwersa ng Diyos ng kanyang kapangyarihan para yung imposibleng makakita at maniwala ay mailipat niya doon sa state which is imposible silang mapunta. Yun yung sense nung kanyang pagkakagamit sa drug.
Pwede nating gamitin na example yung binigay ni Dr. R.C. Sproul dito. Yung word na draw, makikita natin, ginagamit siya sa pagkuha ng tubig sa balon. I draw water from the well. Hindi mo dinadrag yung water from the well. Pero anong ginagawa mo doon? Ano yung function mo nung ginagawa mo yung pagkuha ng tubig? Ine-entice mo ba yung tubig na, halika dito, punta ka sa tabo ko. Ine-entice mo ba siya? No, you drag the water papunta doon sa iyong tabo. Against the gravity, gumagamit ka ng lakas or force. So, hindi ibig sabihin ito na kinakaladkad tayo ng Diyos ginamit ng Diyos yung kanyang kapangyarihan upang ilipat yung imposibleng maniwala doon sa state kung saan imposible siyang mapunta. Pinapahayag lang nito, without the work of God, it is impossible for man to come to Christ for salvation. Kung hindi kumilos ang Diyos, imposible na magkaroon ng kaligtasan ang tao. Dahil nga tayo ay walang kakayanan na hindi magkasala. Wala tayong kakayanan na lumapit sa Diyos. Wala tayong kakayanan na tanggihan yung sinfulness na meron tayo sa flesh. At para ipakita na incapable yung flesh doon sa pagbabago sa pagbabago or sa pagtungo sa kaligtasan sa Diyos o pagpili sa righteousness ng Panginoon, pwede nating buksan yung John chapter 3 verse 3 to 6 kung saan yung conversation ni Nicodemus at ng Panginoong Jesus doon sa patungkol sa kingdom ng Lord, kung paano masisigurado at paano makikilala ng tao ang Diyos, paano malalaman ng tao na siya ay ligtas, paano niya makikita yung mga bagay patungkol sa Diyos. Yung sagot ni Christ doon, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Muli, nagtaka si Nicodemus, hindi niya naiintindihan paano mangyayari ito sa tao. Pwede ba siyang ipanganak muli na matanda na siya, pumasok siya sa womb ng kanyang mother? Ang sabi ni Christ, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Hanggat hindi siya pinapanganak sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kingdom ng Panginoon. Hindi niya mauunawaan yung righteousness ng Diyos. Hindi niya mauunawaan yung kabanalan ng Diyos. Hindi niya mauunawaan yung kabigatan ng kasalanan. And nagpatuloy si Christ doon sa verse 6, which is born of flesh is flesh. That which is born of spirit is spirit. At pag being born in spirit ay prerequisite na makita ang kingdom ng Lord. Pinapahayag ni Christ na pagka ikaw ay pinanganak sa Espiritu, kailangan munang mangyari na ikaw ay ipanganak sa Espiritu bago mo makita yung katotohanan ng Diyos, bago mo makita yung kalwalhatian ng Diyos, bago mo maunawaan yung kabanalan ng Diyos, bago mo maunawaan yung pangangailangan mo. Nagkaroon siya ng comparison dyan sa spirit and sa flesh. Doon sa huling sa una niyang sinabi, which is born of flesh is flesh. At nagpapaalala yan doon sa una nating chapter na binasa sa chapter 6 verse 44. After sabihin ni Christ na walang makakalapit sa Kanya, hanggat hindi inilalapit sa Kanya ng Ama, o walang makakapunta sa Kanya hanggat di inilalapit sa Kanya ng Ama, sinabi niya, pagkatapos ng mga sinabi niyang yon, sa verse 63, yon ay trabaho ng Diyos. Yon ay spiritual things. Yon ay spiritual works of God. At hindi gawa ng laman ng tao. Pagkat sabi niya sa verse 63 ng chapter 6, flesh profits nothing.
Dahil ang flesh ay marred ng sin. Hindi natin sinasabing masama ang flesh, masama ang body natin. Hindi natin sinasabi iyon. Ang ating katawan ay marred kasi ng sin. Naka-incline siya sa kasalanan. Pagka sinabi natin na makasalanan yung flesh at per se ng flesh, dapat gumawa ang Diyos ng makasalanan. Ma-equate natin na gumawa ang Diyos ng makasalanang katawan. Dahil sinabi niya sa 1:31 ng Genesis, it is very good. At yung incarnation ni Christ, katulad yun ng original state ng tao. And it is very good. It is not marred by sin. Ang problema natin, na-inherit natin yung corruption ni Adam. Na-inherit natin yung pagiging morally corrupt ni Adam. Spiritual inability ni Adam. At yun yung pinrovide ng Panginoon. For us to have a spiritual ability or moral ability to know God, kailangan kumilos ng Diyos na tayo ay ipunta doon sa bagong estado kung saan imposibleng ma-attain ng flesh. Para bigyan ng mas malawak pang pagkaunawa dyan, tignan natin yung Romans chapter 8, verse 5 to 9. Sabi dyan ni Paul, "For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. For those who set the minds on the flesh is death, but to set the mind on Spirit is life and peace. For the mind that sets on the flesh is hostile to God." Yung flesh pala ay opposed lagi sa sa sinasabi ni Paul, opposed lagi. Pag ang ating kaisipan ay nakaset doon sa ating sarili o doon sa sarili nating kakayanan, lagi tayong nag-o-oppose sa Diyos. For it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Dahil nga, ang inclination ng corrupted flesh natin ay patungo sa sin. Those who are in the flesh cannot please God. So, paano tayo maliligtas ng sarili nating gawa kung hindi kumilos ang Diyos? At biyayaan tayo ng grasya niya upang makilala natin si Kristo. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. Tayo ngayon, pertaining siya, hindi ito sa buong mundo, doon sa mga mananampalataya. You, however, are not in the flesh, but in Spirit. In the Spirit, if in fact, the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Ito yung grasya ng Diyos sa atin. Kaya ngayon yung Kristiyano ay kaya nang gumawa ng mabuti, which is pleasing to God, dahil siya ay nasa bago ng estado. Dahil dinala siya ng Diyos sa pamamagitan ng grasya niya sa buhay spiritually. Naunawaan niya yung mga bagay patungkol sa Diyos at umaakto siya. Even ito ay natural ability ng man, yung pag-akto niya, umaakto siya sa pamamagitan ng bagong estado na pinagdalhan sa kanya ng Diyos, which is yung spiritual things. For example, may matanda na itatawid sa kabilang street. Sasabihin ng mga tao na tinawid ko yung matanda para sa Diyos. Sasabihin ng mundo, tinawid ko yung matanda para sa Diyos. Meron tayong isang problema doon. Yes, marahil para sa Diyos. Pero para yon, makita ng Diyos na mabait siya. I-please niya ang Diyos mula doon sa kanyang gawa. Pero ang believers, pag nagtawid ng matanda sa kabilang kanto, ang ating heart at ang ating mind, which is set on the Spirit, sinasabi na, binigyan ako ng grasya ng Diyos
dahil ako'y walang kakayanan. Kaya tinatawid ko yung matanda, wala siyang kakayanan sa kanyang sarili marahil. At marahil ito ay magdala sa akin ng pagkakataon na maibahagi na hindi lamang sa pagtatawid sa kanya, siya walang kakayanan, kung hindi maging ang makita at maunawaan ng kalwalhatian ng Diyos at matagpuan ng kaligtasan. Ayun na yung bagong perception ng isang tao. At sinasabi dito ni Paul, at isang nakakalungkot dito, at lagi nating dapat matandaan, mga kapatid, yung mga believers na nabubuhay sa Spirit ni Kristo, sa pagsunod doon sa binigay ng Diyos, hindi na siya gumagawa according hindi na siya gumagawa para sa kaligtasan niya. Dahil tinapos na ni Christ yun, nalalaman niya in back of his mind. Siya ay gumagawa na. Dahil delighted na siya doon sa paggawa ng mabuti at para i-please ang Lord sa mabuting resulta ng kaligtasan na tinanggap niya. Sinasabi dito ng yung mga hindi nabubuhay ayon sa Spirit o hindi umaakto ayon dun sa Spirit o yung will nila ay hindi naka-incline dun sa kalooban ng Diyos o sa Spirit ng Diyos, hindi siya belong sa kingdom of God o hindi siya belong kay Kristo. So malalaman pala natin kung ang isang tao is belong kay Christ. Paano natin malalaman na tayo ay belong kay Christ? We are living in the Spirit. At ang Spirit and Word is inseparable. At isa sa evidence na we are living in the Spirit, we are abiding in His Spirit and His Word, ay nagpapasailalim tayo sa otoridad ng Kanyang salita. Kaya wag nating sabihin na, ay, Kristiyano ako, alam kong ligtas ako, may pananampalataya ako kay Kristo. At kahit ano na gagawin natin. Wag nating lokohin ang ating sarili. Faith ay nagpapakita ng repentance. At ang pagiging repentant, o ang evidence na meron kang repentant heart, ay nagpapailalim ka sa disiplina ng Diyos. And dinidisiplina tayo ng Diyos. Tinatanggal sa atin unti-unti yung mga indwelling sin na meron tayo. So, whenever nasabihan tayo na, wag niyo kong i-judge dahil isa akong Kristiyano. Alam ko ang faith, alam ko ang repentance, alam ko ang doctrine na to, ngunit wala siyang church at hindi nagpapasailalim sa governance ng Lord na inilagay sa church, they are not belong to Christ. Hindi natin sila marahil hindi natin sila pwedeng tawagin kapatid sa Panginoon. At tayo din, maging mapagpasalamat tayo na tayo ay merong grasya ng Diyos na makita yung mga bagay na patungkol sa Panginoon. May overlap age din dito sa ating buhay sa mundo o dito sa state ng able not to sin or dito sa sanctification stage ng tao. May overlap age. Di ba sinabi dyan ng ating confession? Tayo ay nabubuhay sa grasya ng Diyos at yung grasya ng Diyos ay binigyan tayo ng will para sumunod sa Kanya, gumawa ng mga pleasing sa Kanya, at gayon din, nabubuhay tayo doon sa kasalanan na ng corruption, sa kasalanan, bunga ng corruption ng flesh. Pwede nating matandaan dyan na Christians are in the state of grace,
but their flesh is not yet glorified. So, hindi pa perfect yung ating katawan, or hindi pa perfect yung ating flesh. Kaya nga tayo ay merong Kaya nga meron tayong sanctification. Meron tayong pinupunto natin dyan, there are still indwelling sins. But the grace of God sustains and empowers the Christian will in their sanctification. O ine-empower o sinusustain ng Holy Spirit yung ating will upang tayo ay mag-adhere. Tayo ay matutong sumunod doon sa kautusan ng Panginoon at sa kanyang katotohanan. Makikita natin dyan, will to do what is pleasing to God and wicked will. Meron yung overlapping ages is yung will to do what is pleasing to God and the wicked will na meron sa ating flesh. Sabi sa Romans chapter 7, verse 15 to 23, for I do not understand my own action, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. So now it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God, in the inner being, but I see in my members, another law waging war against the law of my mind and making me captive of the law of sin that dwells in my members. So sinasabi ni Apostle Paul, alam ko yung righteousness ng Diyos dahil yan kasama sa grasya na pwede kong sabihin ngayon ako na siniko, natatanggi ako sa kasalanan kapag dumating sa aking harapan yung bagay na yan. Pero pagka nandyan na sa aking harapan mismo yung kasalanan, hindi ko na siya kayang sabihin dahil mahina ang flesh. Dahil may wickedness pa o meron pang mahina pa yung flesh. The flesh is still weak. Mahina pa yung ating katawan. At realidad yan na tayo ay merong will to abide God, but meron din will yung ating flesh na dinadrag tayo sa sinfulness. Kaya sinasuggest nung ating unang pinag-aralan na dwell in the Spirit. Continue to dwell in the Spirit. Sabi ni James Renihan sa kanyang sinulat patungkol dito sa 1689, the Reformers had the doctrine of gratia cooperans o cooperating grace, that which is the ground of all the good works in the believers. Mauler defines it as the continuing grace of the Spirit which cooperates with the reinforcement of regenerate will and intellect in sanctification. This is a gracious disposition granted to a new believer by the Holy Spirit. So, kahit meron tayong nagagawang right sa harapan ng Diyos, hindi yun nag-equates ng ating salvation. Ang nag-equates ng ating salvation is si Christ. Katulad kanina, yung justification, pinag-aralan natin. Yung ating nagagawa ay trabaho ng Holy Spirit para continually tayong i-sustain, para patunayan o pag-re-enforce dun sa kanyang pagre-regenerate sa atin, pag-born again sa atin.
Nino-nurture niya yung ating katawan papunta sa kabanalan. Hindi siya pwedeng ma-merit yung mga good works nating nagagawa as point sa ating salvation. Yan ay resulta ng kaligtasan na ating natanggap. Sabi din ni James Renham, believer are cleansed and renewed, but they are, due to remaining corruption, still subject to the temptation of flesh. The believers does what is right, and sin as well. He doth not perfectly, nor only will that which is good, but that who also will that which is evil. So hindi lang mabuti yung nagagawa ng isang Kristiyano o yung binago ng Diyos o yung biniyayaan ng grasya ng Diyos. Hindi lang siya gumagawa ng mabuti, ngunit meron pang natitirang sinfulness doon sa kanyang katawan, sa kanyang being. And that is the corruption of sin. At makikita natin na totoo yan, na meron talagang battle pa sa ating members o sa ating katawan. Pinatunayan yan dun sa Lord's Prayer or dun sa intercession ng Lord sa Gethsemane sa John chapter 17 verse 15 to 19. Ang pinagpray ng Lord, yung kanyang mga iiwanang disciple, as well yung mga maniniwala sa gospel, yung aabuti ng gospel, na sila ay ikip ng Lord sa kanyang salita sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu. Ipaalala sa kanila yung gawa ni Kristo. Ipaalala sa kanila yung salita ni Kristo upang patuloy na ma-mortify yung sin, na patuloy na maging inclined dun sa holiness ng Diyos, na which is wala tayo before. At ang sagot kung merong battle sa ating katawan is submit to God. Katulad ng challenge natin kanina, kaya napangiti ako nung binigay ni Pastor itong challenge na to kanina. Submit to God. Sabi ni James dito sa chapter 4 verse 17, submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Dati, makikita natin, wala tayong kakayanan na i-resist yung devil pagkat inclined tayo doon sa evil. Ngunit ngayon, we have na meron na tayong kakayanan na mag-flee, lumayo doon sa kasalanan. Dati pag tinawag tayo ng kasalanan, antimano, we are giving in to that sin. Yung sagot dito, submit yourself to the Lord. At yung grasya ng Diyos na binigay sa atin, para i-resist tayo sa pamamagitan niya ng Word of God, sa pamamagitan ng fellowship. Pag may problema tayo, huwag tayong tumakbo sa mundo. Tumakbo tayo sa mga kasama natin sa church. Yung mundo ang ibibigay sa yung payo niyan, logically, right sa mata ng tao. But spiritually, it will corrupt you. Iko-corrupt ka niyan spiritually. Pero yung spiritual advice ng ating mga kapatid, it will bring us to life. More conformity in Christ. Marahil foolish, katulad nga ng sinasabi ni Pastor Iyer kanina, foolish ito sa mundo. Foolishness ito sa mundo. Ngunit, ito yung katotohanan. The Spirit of God enable us to flee from sin. Binibigyan tayo ng kakayanan ng Holy Spirit na piliin yung kabanalan ng Diyos kesa sa kasalanan. Hindi lang tayo basta iniwan ng Diyos dun sa justification, but He sustain us in our sanctification. From walang will,
Spiritually, binigyan niya tayo ng will to abide spiritual truths of God. Ang pinupunto natin dyan sa una nating Christian are renewed and have the moral will. It enables them to submit to God. It is work of God, the work of the Holy Spirit to the people of God. Yung Christian or si brother Christian or ang mga Kristiyano, believers, ay meron ng bagong perspective. May bago ng buhay. At sabi sa scripture, tayo ay new creation na. Meron na tayong will, may moral will na tayo, may spiritual will na tayo para mag-adhere, para maging delighted sa katotohanan at kabanalan ng Diyos. Meron na tayong kakayanan na mag-obey in faith, mag-submit in faith sa Panginoon. At tignan natin yan, hindi bilang mga pinili na as if tayo ay mga elite. Tignan natin yan bilang biyaya. Dahil tanggalin mo yung grace sa atin. Katulad na tayo ng mundo. Tanggalin mo yung grasya ng Diyos sa iyo. Tignan natin yung nag-apostate na isang preacher sa isang Reformed Baptist dito sa Philippines. Nakakapag-preach siya. Pero kung walang grasya ang Diyos, kaparehas lang siya ng mundo. Nag-apostate, tumalikod sa Diyos. At sinabi niya, hindi niya natagpuan ng Diyos. Ngunit tayo, ikaw na nakaupo dyan, tayong lahat na nagsasama-sama, alam natin yung kabanalan ng Diyos. Alam natin yung karumihan natin before. Nakukumpara natin yung kakulangan natin dati, yung kawalan natin dati. Dahil inilipat ka ng Diyos mula doon sa marumi, nakakadiri at kadiliman papunta doon sa magandang estado. Ngayon, natatanaw mo na lamang yun. Although meron pa tayo, at iyon ay sana ay magbigay sa atin ng hope doon sa perfect na will na meron sa future glory natin in Christ. And that will lead us doon sa paragraph 5. Sabi sa paragraph 5, tayo ay unable to sin na. So, doon sa fourth state, posse, non posse, pecare. Tayo ay nasa glory sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Sabi dyan sa paragraph 5, this will of man is made perfectly and immutably free to good alone in the state of glory only. So, hindi ma-perfect dito sa mundo yung ating will. Ma-perfect lang yung ating will doon sa glory. Ngayon, meron tayong kakayanan na piliin which is good to God. Meron tayong kakayanan na piliin ng Diyos at tumakbo sa kasalanan, but still, sometimes we still sin pa rin. Pero doon sa ating future glory na ipinangako ni Kristo, meron tayong perfect will. Wala na tayong appetite sa sin. Yun yung perfected will. Makikita natin dyan, followers of Jesus Christ, keep their mind in the promise of God in glorious state. Yung mga tunay na naniniwala kay Kristo ay sineset yung kanilang kaisipan doon sa pangako ni Kristo. Sabi natin kanina, natatanaw natin yung pinagmulan natin dati. At dahil sa pagtanaw natin doon, pagka nakikita natin na still nagagawa natin siya,
We mourn doon sa sin. Hindi tayo mapakali. Hindi mapakali ang isang Kristiyano pagka siya ay nakakagawa ng mga bagay kung saan siya tinanggal ng Diyos. Yung pinupunto natin mga kapatid, those who are renewed and cleansed by God will hope for perfect and immutable will in glorification. Yung binigyan ng bagong kaisipan, which is inclined dun sa spiritual life, yung nilinis ng Diyos, ay mananatiling nagkakaroon ng pag-asa doon sa perfect state na ipinangako sa kanya ng kanyang Diyos, ng kanyang Panginoon. Yun yung ating hinahanap-hanap. At yun yung ating nilolong for. Yun yung ating hope. Di ba pagka nagkakasala tayo, nalulungkot yung ating puso na we offended God. And sometimes we wish na hindi natin ginawa. Hindi lang sometimes, kada magkakasala tayo. Kaya naman para sa atin, yung perfect glory in Christ, o yung perfect will na mangyayari sa glorification, pagbalik ni Christ, ang ating tinatanaw. At yung binigay na passage dyan ng ating confession ay yung Ephesians chapter 4, verse 13. Until we all attain the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Yun yung ating hinahangad-hangad. Until we all attain the unity, yung perfect unity sa pananampalataya sa Diyos, yung tunay na yung end ng ating ng creation ng Lord, yung perfect state, yung ating ina-attain, o yung ating palaging minemeditate, o yung ating pinaghuhugutan ng pag-asa. Katulad nung sinabi ko last week sa aking preaching, nung bandang huli, na we must not hate our body. Kapag tayo ay nag-hope kay Christ, o nag-hope dito sa perfect will, ibig sabihin lang nag-grieve tayo dun sa mga kasalanan na nandito pa, even tayo ay cleansed at even tayo ay binigyan ng spiritual will ng Panginoon. At yun ay pagpapatunay na tayo ay umaasa doon sa future glory kay Christ. Sabi ni James Renihan, in the final section, we encounter man in glory with an immutable will, perfect and unchangeable, confirmed in true holiness. He will obey and please God forever. And in the fourth state, again by grace, hindi ito sa ating sariling kakayanan, by grace ulit, glorified man does not that which please God. He is not able not to sin. So doon sa perfect glory, o doon sa perfect state ng tao, doon sa fourth state ng tao, after nung able not to sin, pagkatapos ng able not to sin, ay hindi na tayo magkakaroon ng kasalanan o not able to sin na tayo. At yun yung dapat nating hinahangad, at yun yung magandang pangako ng Panginoon sa atin, at it may comfort us pagka tayo ay nasa sin at pag nakakakita tayo ng mga kasalanan. The very point that all Christians have the delight in holiness of God, in sanctification, is because they are renewed and have moral will to obey the precepts of God to holiness in Christ through the guidance of the Holy Spirit. It extends to hope for the perfect will in glorification. Hindi lang sinustain ng Lord o hindi lamang pinrovide ng Lord na masustain tayo sa sanctification, bagkus ine-enlightens ng Holy Spirit
yung ating kaisipan patungo dun sa future glory na maaari nating ma-attain. Para sa atin dati, buhay na walang hanggan, pinagtatawanan lang natin or ayaw natin masyadong itapik or pagka pinag-uusapan natin yung buhay na walang hanggan, ang una nating naiisip ay yung tribulation. Ngunit ngayon, dun sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa katotohanan ng kanyang salita, nagkakaroon tayo ng delight and hope doon sa pagbabalik ni Kristo. Ang inaabang-abangan natin sa ating buhay ay hindi yung magkaroon tayo ng ating sariling kotse na pagmamalaki natin sa lahat. Hindi ang number one sa ating kaisipan ay yung magkaroon tayo ng mga bagay na pwede nating maipagmayabang. Ang nasa unahan ng ating kaisipan ay yung glory ng Diyos at yung kanyang pangako para sa atin. At kasama dyan sa pangako na yan is to glorify pa rin ang Diyos at ang ating ang Diyos, dahil in glory, kung hindi na tayo nagkakasala, wala na tayong will to sin, ang will na lang natin is to glorify God, which is pleasing sa Kanya. Sabi ni James Renihan ulit, notice that there is a kind of symmetry or mirror image between the second and fourth states of humanity. In the state of sin, the will is confirmed in unrighteousness so that we cannot rescue ourselves from our spiritual plight and return to God. Only an act of grace is able to grant salvation. In the fourth state of glory, the man's will is confirmed in righteousness so that we cannot sin. In both cases, the will is free and acts according to the state of human nature. So makikita natin dyan, kung summarize natin yung sinabi ni James Renihan, yung second state ng tao, his will is confirmed in unrighteousness. While yung fourth state ng tao, his will is confirmed in righteousness. Sa second stage, confirmed sa unrighteousness, pero doon sa fourth stage ng mga hinirang ng Diyos, confirmed in righteousness. Ulit, sabi ni James Renihan, by grace of God. Both needed the grace of God. The second state need grace to have moral will to obey God, to come to God. Yung fourth state is perfect will, confirmed because of the grace of God, because of the righteousness of Christ. Again, hindi natin sarili. Still, the will is free, not taking control like a robot. Ngunit ito yung kakaiba dito. Hindi natin siya trabaho, pero yung pag-act natin ay sa atin. Sana nagigets nyo yung language. Para mas maging clear, yung act natin, sabi natin kanina, ang gagawin ng tao, mag-a-act siya according to his strongest inclination. And because we are marred in sin, corrupted sa sin, ang strongest inclination natin nung second stage ay sinfulness. Not able to please God, not able to glorify God. But doon sa fourth state ng tao, ang ating inclination, strongest inclination, and only inclination is to glorify God. To give glory to God. Spiritual things which is good in the sight of God. Wala nang sin. But still, it is our act. Hindi in-override ng Diyos na parang kinontrol tayong robot. Para maunawaan nyo yung will ng tao, siya ay normal na pag-akto ng tao, kung sino siya. Halimbawa, meron diyang binigay, halimbawa, si Angela sa akin, na pinapili ako ni Angela sa parts ng chicken na dala niya.
Sige, Kuya Nico, ikaw ang unang pumili. Merong leg part, may wing part, may breast part, at may thigh part. Kahit hindi ko isipin, kukunin ko yung thigh part. Kahit hindi ko isipin na madami yung taba or kung konti lang yung taba, kahit konti yung taba, kukunin ko siya. Dahil yun yung aking inclination. At kung kayo man, kung ano yung favorite part nyo sa isang bagay, yun yung inyong inclination. Kung bakit ka umuupo sa upuan mo every Sunday, yun yung iyong inclination. May iba na umuupo sa likuran dahil siguro natatakot na tawagin sa recitation. Merong mga umuupo sa harapan dahil gusto na marinig nila clearly yung sinasabi. Yun yung inclination, kung saan ka, kung ano yung, without thinking, pagpasok mo sa pintuan, alam mo na kagad kung saan ka uupo. Kinontrol ka ba sa bagay na yun? Hindi ka kinontrol. Yun yung will ng tao. You are free to choose, pero bound ka, nakakulong ka, hindi ka free sa mga inclination na meron ka. You are free to choose, but you are going to choose according to your strongest inclination. Ganito rin sa perfect state natin. Dahil yung strongest inclination natin, there is no sin, we still act upon our strongest inclination, which is to glorify God. Yung point natin dito, mga kapatid, the first Adam brings all men to sin that leads to destruction, including the confirmation of the will in unrighteousness. But the second Adam, which is Christ, restore His people. Restore His people, tignan natin yung pinagkaiba, brings all men, tsaka yung restore His people. Hindi siya general. May inclusivity dun sa words. His people and restore His people, and in His return, our will be confirmed through His righteousness and His grace. Hindi ba siya magandang balita na tayo ay mourning in our sins, but pagdating ni Christ, it is perfect. Makikita natin yan sa Romans chapter 5, verse 19, kung saan dinala tayo ni Adam sa curse, but the second Adam, dinala tayo sa glory and inclination to God. Romans chapter 8, verse 30, yung mga binago niya o nilagay niya sa bagong disposition, nilagay niya sa kanyang kingdom, ay kanya ring i-glorify. Ang ating reflection dito, we are renewed through God's grace. Alone. Sorry, walang alone. Alone. Hindi dahil sa sarili nating gawa. Yan yung action ng Augustinian o yung Augustine action tungkol sa teaching ng pagbabago ng tao o yung kaligtasan ng tao. Salvation is grace from God. Christian have the will to obey God through the works of the Holy Spirit. Ito yung tanong kanina ni Grace, kung ang sanctification ba ay synergistic or monergistic. Ang position ko dyan ay monergistic pa rin. Pero kung pag-uusapan natin logically and philosophically, hindi theologically, philosophical, based on natural action, pwede mong sabihin synergistic dahil meron kang pag-act. But yung act mo nga, dahil sinasabi natin kanina, naka-incline, again, sa strongest inclination, which is sustained by God, para sa akin, it is still
monergistic. Christians are in the battle with sin in sanctification. Nasa gera tayo sa sin. At hindi natin kailangan ibaba yung ating guard. Remember Ephesians. Preaching natin doon. It humbles Christians, for without grace, he will continually incline in sin. Huwag tayo maging mayabang na, kaya na namin, iba kami, mga Calvinist. Huwag tayo maging mayabang. Pag tinanggal ng Lord yan, yung restraining grace niya, tinanggal niya yung hayang capability mo. Makikita mo na you are still the same man na longing sa sin. Christian will hope for the perfect will because they are renewed and separated from the world. So, mag-hope tayo sa better. At doon, sa pangako ni Kristo, hindi lamang para sa ating sarili, but also to glorify God. The grace of God is complete and sufficient for our salvation. So makikita natin, hindi lang tayo huminto sa state ng not able to sin. Hindi lang tayo huminto doon sa state ng able not to sin. Ngunit meron tayong perfect state, which is from God. So yun lamang po sa ating yung hapon, Solideo Gloria, tayo ay manalangin. Panginoon naming Ama, marami